Kaugnay ng epekto ng bagyong Enteng na nagpabaha sa ilang lugar, kausapin natin si Office of Civil Defense spokesperson Edgar Posadas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, Sir Rafi, magandang umaga po at isang maulan pero ligtas na umaga po sa inyong lahat at sa lahat po nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yun na nga po, gaano po kalawak yung apektado ng pagbahang dulot po ng bagyong Enteng dito po sa Metro Manila? Nako, halos yun pong buong Metro Manila. Kaya nga po tayo, Sir Rafi, kaya po tayo nagdeklara na po na walang pasok sa lahat ng pampublikong paaralan at opisina po ng gobyerno para po, kasi ang safety po ng ating mga kababayan ang talagang paramount sa atin at iniiwan naman po natin sa mga private entities yung kanilang deklarasyon po para sa kanilang mga empleyado, sir. Sa ngayon po ba may mga naitala ng casualty dahil dito sa masamang panahon? Meron pa lang pong naiulat, sir, pero these are still for confirmation. Isa po yung naapektuhan or natabunan ng landslide kahapon sa Cebu at meron din po tayong isa sa Bicol, sir, na kinukumpirma po natin pareho. Other than that po, wala naman po tayo sa awa ng Diyos, sir, na nai-report pa na casualty, sir. Bakit po Metro Manila lang yung may suspension o pinag-aaralan pa po ba yung ibang lugar? Hindi po. Meron na rin pong mga suspensions outside Metro Manila, sir, and we leave that to our regional our Dream C, and the local government units. We are closely in touch po with the local government units ng iba't ibang region, simula po kahapon dito po sa Region 7, Region 8, Region 5, Region 4A, Region 4B, dito po sa Metro Manila, Region 3 po, at yun pong dadaanan niya kanina po nung ini-interview yung Pag-asa dito po sa Northern Luzon, Regions 1 and 2, sir. Kumusta po yung evacuation effort sa mga lugar na matinding naapektuhan ng bagyong Enteng? At meron po ba mga preemptive evacuation na ginawa? Kasi syempre pinakamahirap yung mag-evacuate kapag kasagsagan na ng malalakas na ulan at hangin. Opo, meron po. Kagaya dito po sa Region 5, at may inuulat po yun ng ating regional director kanina. Kausap ko po siya, si Director Yukot. Hindi ko pa lang po makuha yung eksaktong number, sir. Ipagpaumanhin ninyo dahil nagre-responde pa tayo. But as we speak again, in the next few days, siguro po mabibigay ko yung datos na yun, sir. Sa ngayon po, batay po sa initial assessment, maialin tulad ba ito sa bagyong Karina noong July 24? Hindi pa po tayo medyo, sabi nga po ng ating mga, I am no expert on this, sabi nga po ng Pag-asa, there are no two bagyo na magkapareho, two typhoons na magkapareho. Ito po kasing although kapareho po nila, they both enhanced yung habagat, kaya dalawa po ang ating binabantayan ngayon. Sa Eastern Seaboard natin ngayon, yung ating pong bagyo, si Tropical Storm Enteng na posible pa pong umabot sa Severe Tropical Storm, at typhoon category paglabas niya sa Philippine Area of Responsibility. At siyempre po, binabantayan din natin on the western side, sa Rafi, yung sa Zambales, Bataan. I'm from Zambales po, so talagang binabantayan po natin yung western side ng Luzon, kasama po yung western side ng southern Luzon, yung Mindoro provinces, at saka Batangas po, Cavite. Yun po yung mga, and of course yung Western Visayas po dahil sa epekto naman po ng habagat, sir. Ayun na nga po. At in any case, kahit ano po yung status siguro ng bagyo at ng habagat, mag-ingat at mag-monitor yung ating mga kababayan sa mga balita. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Sir Rafi. Mabuhay po kayo at magandang umaga po. Si OCD spokesperson Director Edgar Posadas. Muling binangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas sa Escoda Shoal nito pong Sabado. Sa kabila nito, nanindigan ng Philippine Coast Guard na mananatili roon ang kanilang barko para bantayan ang umano'y reclamation activities ng China. Balitang hatid ni Von Aquino. Pwedeng lusutan ng isang tao ang laki ng butas na ito sa BRP Teresa Magbanwa. Nilikha yan ng 3 beses na pagbangga ng China Coast Guard Vessel 5205. Sa mga kuha ng Philippine Coast Guard, makikita ang iba pang pinsalang tinamo ng barko. There is a damage on the bridge wing and also on the freeboard of the 9701. There is this hole that also was a result of a direct ramming conducted by the China Coast Guard and also on this part.
Nag-iisa lang sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa ng palibutan ng 3 barko ng China Coast Guard, 5 Chinese militia vessels at 2 barko ng People's Liberation Army Navy. Hanggang dikitan at banggain ito ng China Coast Guard Vessel 5205. Umikot ito sa Kabinangga muli ang ating barko. Hawak. Sira ang plan nila. The Chinese Coast Guard carried out dangerous maneuvers despite of being unprovoked. Walang nasaktan sa mga sakay ng barko na patuloy pa ring pinaliligiran. Base sa post sa X ng maritime security expert na si Ray Powell, makikitang mahigit 15 Chinese vessels ang nakapalibot sa BRP Teresa Magbanwa. Ang pagbangga na kinondena ng Amerika, Japan, Australia, New Zealand at UK, ikalimang pangharas na ng China sa operasyon ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone nitong Agosto. Ang China Coast Guard, PCG, ang sinisisi. Naglabas pa sila ng sariling video para ipakitang barko raw natin ang sadyang bumangga. Muli ring binalaan ng China ang Pilipinas. Dapat daw tanggalin ang ating barko roon dahil nalalabag daw ang kanilang soberanya. So, mas nakakagalit talaga pag may nagsasabing tayong bumangga. Parang how crazy that argument is, no? Minuto na nga lang 4 minutes nga lang ang pag-itan, binangga ulit tayo. For people, no, who are arguing, I think it's very frustrating, lalo na kapag makikita natin sa social media ay kapwa natin mga Pilipino, no? Or worse yet is yung dating part pa ng gobyerno. Noon pang Abril, nasa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa na ipinadala roon sa gitna ng umano'y reclamation activities doon ng China. Kabaliktaran naman ang laman ng ipinalalabas ng China sa kanilang inilabas na dokumentaryo sa Escoda na tinatawag nilang Xian Binjiao. Hindi raw nila sinisira ang mga bahura roon. Anila, ang mga aktibidad daw ng Pilipinas ang sumisira sa kapaligiran doon. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng PCG kaugnay rito. Pero giit ng PCG, hindi aalis doon ang BRP Teresa Magbanwa. We will still hold the line and we will maintain our presence in Escoda Shoal. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabiktima ng basag kotse mode sa London, United Kingdom si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Sa IG story ni Kat, ipinakita niya ang basag na bintana ng kanilang sasakyang nakapark. Kwento ni Kat, bumili raw sila ng lunch noong oras na yon bago pumunta sa airport. Kasama raw sa mga natangay ang mga passport nila ng kanyang mga kasama, pati ang iba pa nilang gamit. Base sa mga naunang IG post, kasama ni Catriona sa kanyang Europe trip ang kanyang mga magulang. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.